Mismo ang kapatid niya na, pero hindi pa sinasabi ni Senator Amy Marcos sa public. So yan yung inaantay natin. Yan yung hamon natin kay Senator Amy Marcos. Na pinamumunuan kayo mismo ng isang bangag. Ayon sa maisog sa Hong Kong, binanggit ni Spokes Roque na si Marcos Jr. ay ang tanghalian, ayun, talagang nag-aadiktos sa ninyo na aware naman ng taong bayan kung gaano kabangag itong gobyernong ito. Breakfast ni Marcos Jr. ay Mary Jane. Ang kanyang lunch ay alak. Magbabartik sila ni Lisa at ang kanila pang alipores at pulburon sa gabi. Matagal ko na yung hindi naman matagal. I think hindi pa natin well, you know that already na nagpupulburon siya. Pero ang chika niyan, ito, Marcos Jr., makinig ka. Pero hindi ko alam kung ano gagawin ng kapatid mo, si Senator Amy Marcos. Pero ibukelya na natin. Alam ng buong mga circle nila, mga kababayan, mga palangga, at kayo na mga men and women in uniform, kayo po na mga general na araw-araw ko kayong pinipitik yung inyong mga tenga, wag lang itlog, baka magalit kayo sa akin. Yung tenga lang muna, okay? Mamaya ako napitikin yung itlog nyo. Imagine nyo, galing to kay Senator Amy Marcos ayon sa aking puting ahas. Okay? Alam mo na tayo maraming puting ahas. Mismo ang kapatid niya na, pero hindi pa sinasabi ni Senator Amy Marcos sa public. So yan yung inaantay natin. Yan yung hamon natin kay Senator Amy Marcos. Na alam pala niya na ang kapatid niya, ang breakfast ay, o ang almusal ay Mary J, ang tanghalian ay nagbabartek at sa gabi ay nagpupulburon. So what's the point? Men and women in uniform na nag-support pa kayo sa bangag na yan. Although, you know, I can sense something. Alam, magantay-antay lang tayo ng bonggang-bongga. Kaya maganda oras natin ngayon dahil maganda yung mga balita na nakakarating sa atin. Pero may mga balita na medyo pigil-pigilin na muna natin. You know, baka maunsyame. But ganun pa man, mga kababayan, ulit, sa lahat po from different sectors, well, lahat ng sektor, lahat kayo na nakikinig, whether you're bata, matanda, ano man ang inyong antas ng pamumuhay, kayo ay kasama sa usapin dito na pinamumunuan kayo mismo ng isang bangag. Ayon sa maisog sa Hong Kong, binanggit ni Spokes Roque na si Marcos Jr. ay ang tanghalian, ayun, talagang nag-aadiktos benedictus at yan ay galing yan sa, according to my puting ahas, galing from her sister, di ba? Galing sa kanyang, his sister rather. Galing from Amy Marcos na siya ay nagbabartik din katulad ni Lisa Tanas. So ano ba inaantay nyo? Tagal nyo eh. Antay nyo pa yung video, no? Antay pa kayo. You never know. Mahirap na kasi magsalita ngayon. Baka maalarma sila at maudlot. Okay? But may mga good news tayong mga parating. And I hope, I can't wait for the premiere night, for whatever. I can't wait for the showing. Kung ano man yung showing na yon, I really can't wait, mga palangga. Kaya sabi ko, siguro malapit na tayong malapit na tayo sa finish line. Okay. Ngayon, mga kababayan, baka makapaghanda yung kalaban eh. Okay? Pero may mga magaganap. Okay? May mga magaganap. Itikom ko na lang yung nganga bells ko kasi minsan yung nganga bells ko yun na nakakapaghanda yung kalaban. So, wag na natin sabihin yon. Pero may mga magaganap na magaganda. Okay? Yun lang ang napakaganda ng maisog eh. Ngayon, dyan sa Hong Kong, I don't know, saan ang next? Saan ang next? May Japan ba? May Thailand ba? Europa, nag-start na sila. You know, mag-organize pa kayo. You know? Parang, actually gusto ko yung ang nangyari sa maisog kanina sa Hong Kong. Dapat ganun. May sayawan si Spokes Roque, talagang nagkaraoke. Habang nakikipaglaban ka,
habang ina-aware mo ang mga OFW, dapat meron tayong fun side ng buhay natin. Hindi lang puro seryoso, politika, talagang ando dun yung fight natin, ando dun yung laban natin. Okay? At nakikita ninyo na aware naman ng taong bayan kung gaano kabangag itong gobyernong ito. At tama, yung sinabi ni Sas, kanina, nakinig ako kay baby girl, na kausapin ninyo yung mga anak ninyo, mga apo ninyo sa Pilipinas, na maging aware sila sa nangyayari sa pulboronic government. Ano pa po ba yung pwede kong ma-share sa inyo sa dami-dami ng expose natin? At of course, lalo na kung mabasa nyo itong book ni Attorney Vic Rodriguez. Kasi andito yung mga ebidensya coming from the former executive secretary. So again po, ang dami-daming nag-email sa akin, hundreds of people. Pero sasagutin ko po kayo, nakikita ko kayo, pero ang dami ninyo, wala pa kasi yung stock sa akin. Pwede pa rin kayo mag-message. Canada, America, lahat kayo, mag-message kayo dyan. I can share your information kung saan available yung book sa mga lugar ninyo later on. But sabi ko nga, ito regaluhan ninyo yung mga anak ninyo nito. Sa Pilipinas, mura lang to. 1,500 ba? May 1,000. Napaka mura at historical yung librong ito. Ngayon sabi ko nga kanina, alam mo kung afford ko lang, gusto ko regaluhan lahat ng pulis nito nung libro kaso wala akong pera. Kaso wala pera, lola niyo palangga, di ba? So hindi ko kayo kayang regaluhan ng mga pulis at mga sundalo. At siguro kung may time kayo, may chance kayo, kaysa naman yung iba pang kape ninyo, pang Starbucks ninyo, ibili nyo lang ng book. Magkakaroon pa ng nutrients ang inyong mga jutak. Alright? Ngayon, mga kababayan, alright, see? I'm watching from Riyadh, sabi ni Margie Gallardo. Kumusta ka dyan, palangga? 70 chin chin cheng, 99 yung soft copy and 15 yung hard copy. Yeah, tama. Dito sa US, ibang price kasi may shipping, may mga logistic cost pa yan. Kaya nga, hindi ko mabigay sa inyo yung information kung magkano dahil hindi pa kami nagtatali nung kausap natin. Okay. Sabi ni Richelle, nag-email ka palangga. Saan? Oh, by the way, paalala ko lang. Nag-email ka. So, pag nag-email kayo, para mas mabilis sa akin, lagay nyo yung name nyo, shipping address, at saka telephone number. Para ika-copy-paste ko na lang, ipo-forward ko kay Rolly kasi siya yung katuwang ko dahil hindi ko kaya yan, ang dami nyo palangga. Mauubos yung oras ko, buong araw ako magdududutot ng email. So para name, shipping address, phone number, para click, post, forward. Okay? Para pag available na yung books natin, I will let you know magkano ang shipping cost at magkano yung book. Okay? Ganon. So, we'll talk about muna doon sa book. Okay, meron kasi mga nakarating sa akin na I have to tell you na mga question na, alam mo naman to mga bitter. Okay, mga bitter yung iba at yung iba naman tamang kritiko. So, sinasabi ng mga hitad, di ba sinisiraan na nga nila yung book ni Attorney Vic? Na parang, bakit daw ang pamagat ng kanyang book ay Kingmaker? Bakit hindi? Di ba? Para bang sinasabi na kinikredit ni Attorney Vic lahat yung pagpanalo ni Marcos Jr. Okay? Paging presidenteng bangag. Ako sasagutin ko kayo dyan. Yung iba, dapat lawakan natin yung ating pangunawa. Okay, define natin ang Kingmaker. Ang ibig sabihin ng Kingmaker refers to a person or group that has significant influence in the selection or appointment of leaders, such as politicians or royalty, but does not themselves hold a formal position of power. This term is often used in political contexts where certain individuals or entities have the power to sway decisions or outcome without being the direct beneficiary of that power. Okay. Actually, lahat tayo kingmaker. Okay?
Ako, ang pagtingin ko sa kanyang book, kingmaker siya dahil dun sa mga efforts na ginawa niya. Sabi dyan, an individual or a group. So lahat ng bumoto, pwede nating sabihin na lahat ng bumoto ay part kayo ng pwede kayo maging kingmaker. At pwede ko sabihin siguro na kingmaker din ako kasi si Agent Morales siya tawag niya akong kingmaker.